marami talagang mga pioneers ang medyo humina or nawala na ng pag-asa dahil lang hindi nag-mainnet or wala man lang update or yung detail from the core team kung kailan ang open mainnet. Pero eto lang ang masasabi ko sa inyo mga Lodi, kasi may mga nag-post na parang nawala na sila ng pag-asa at gusto na nilang mag-suicide, mga ganun. Tayo mga Pinoy, hindi natin gagawin yun. Dahil tayo mga Pinoy ay palaban tayo at mapasensya tayo. Lower your expectation, gawin mo yung dapat mong gawin at suportahan mo itong Pi Network na project. Ako, napaka-bullish ko dito, lalong-lalo na ngayon mga Lodi, dahil sa mga nangyayari. Bullish ako dahil nagkakagulo ngayon ang central banks, ang Federal Reserve, at maraming mga bangko ang sunod-sunod na nagko-collapse. Hindi naman ibig sabihin dito na natutuwa ako sa nangyayari, kundi dito na i-expose or ang mga depositors or tayong mga gumagamit sa mga bank ay nawawala na yung tiwala natin sa sistema ng bangko. Ang sinasabi ko dito mga Lodi, yung mga bangkong nagsibagsakan na ay hindi sila basta-bastang bangko mga Lodi. Sila yung mga bank na kung saan sasabihin natin too big to fail. Parang napaka-imposibleng mag-collapse. Pero nangyari. So eto yung mga bank na kung saan nag-collapse sa US. Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, and Signature Bank. Ito ay malalaking bangko sa US na kung saan it's impossible to collapse. Pero nangyari na. Hindi lamang yun yung mga bank na kung saan nag-collapse. May mga sumunod. Ito nag-collapse din ng Credit Suisse. Pero yung pinakamalaking bank sa Switzerland ay binibail out siya. So rival niya yun. Pero tignan mo yun sila nagtutulungan. Kasi pare-parehas lang yung sistema nila na kung saan nagmamanipulate sila ng mga tao. Yung system ng bangko ay same lang din. Kukunin yung pera mo, tapos gagamitin nila yun para magkapera sila, tapos ikaw, sinave mo lang, wala ka pang makukuha. Nalala niyo itong video na to, pakinggan niyo sabi niya. Central banks repress the amount of interest that rates are, so we don't have the real cost of money. And yet we blame the real retail banks for manipulating LIBOR. The sheer effrontery of this is quite astonishing. It's central banks that manipulate interest rates, Commissioner. And plus, underneath all this, we talk loosely, in a rather cavalier fashion, do we not, about deposit guarantees. So when banks go broke through their own incompetence and chicanery, the taxpayer picks up the tab. It's theft from the taxpayer. And until we start sending bankers, and I include central bankers and politicians, to prison for this outrage, it will continue. Nakita mo, galit na galit si Tanda, diba? The way yung system nila mag-work is a scam. They will go broke. And yan ang nangyayari ngayon mga Lodi. Yung tiwala na naibigay natin sa central banks ay nawawala. Kaya tignan nyo ang nangyari nung sunod-sunod na pag-collapse ng malalaking bangko. Anong nangyari? Imbis na babagsak din ang Bitcoin, biglang nagsitaasan. 30 days, sabihin natin. Ayan. So, yung tiwala ng mga tao, nag-iba at na-open na yung mga mata ng tao na yung sistema ng bangko ay hindi siya naayon sa kagustuhan natin o sa kagustuhan ng mga retail investors. Ngayon, eto matindi mga Lodi. Bagong balita lang kalalabas, sabi niya. US Federal Reserve, the Fed, and the central banks of the United Kingdom, Canada, Japan, the European Central Bank, and Switzerland announced a coordinated action to improve liquidity provision through the standing US dollar liquidity swap line. Nagkakaroon sila ng coordinated action. Magtulungan na sila ngayon. Kasi nga yung sistema nila hindi na pwede, hindi na nag-work. Pero sa tingin nyo ba masusustain pa rin ito in the long run? Hindi mga Lodi. Kasi nga nag-collapse na sila. So mobra na, hindi na siya pwedeng ma-apply ulit at magiging normal. Kasi yung tiwala na wala na din at yung mga tao may better option kaysa sa sistema nila na sila lang ang nakikinabang. May better option, kaya nga meron ang blockchain. Kaya nga andyan ang blockchain. Kaya nagkakaroon sila ng coordinated action para improve yung liquidity. Ano yung improve nila? Yung liquidity. Kasi nga, yan ang dahilan ng pag-collapse. Bakit? Nung time na mag-withdraw sabay-sabay ang mga client nila, ang mga nag-deposit sa kanila, wala silang maibigay kasi nga yung pera na kung saan dineposit na-deposit ng mga client, ginamit nila kung saan-saan at wala nang mawi-withdraw. Yun yung i-improve daw nila. Yung liquidity provision every time
time mag-withdraw yung mga customers. Pero huli na lahat, improve nila yung liquidity provision. Ibig sabihin, pag nangangailangan ang banks, central bank sa Japan, kailangan nila ng liquidity, tutulong ang Switzerland, tutulong mga ibang malalaking bank, itong mga nagsama-sama para matugunan yung lack of liquidity nila. Magtulungan tayo para masave natin at magtiwala pa rin yung mga tao. Pero, di na maibabalik yung tiwala na nasira. Bakit? May better option na nakikita ng mga tao. Ito yung blockchain, mga lodi, na kung saan hindi natin kailangan ng third party para manghut-hut at sila mag-control dun sa mga funds natin. Meron ng blockchain para pagandahin yung sistema at ayusin at napaka-transparent. Ngayon, lahat ng mga investors, lahat ng mga tao na kung saan nawalan ng tiwala, na kung saan nag-deposit dun sa mga bangko na yun tapos nag-collapse, saan sila mag-invest ngayon kasi gusto pa rin nilang mag-invest. Eto, pumunta sila ng Bitcoin. Ano ang ibang option? Gold. Pero meron pang isang naluluto, mga lodi. Ito yung Pi Network. Bakit ko nasabing Pi Network? Ito, pakinggan nyo ako. Ito lang opinion ko. Pag i-check mo ang Bitcoin, konti lang ang nagmamayari ng Bitcoin. Usually, yung mga billionaires, yung mga mayayaman. At hindi mangyayari ang adoption dyan. Minsan, ang network is napakahina. Ano pang ibang option nila na kung saan mag-invest sila? Pwede sa Ethereum, pwede sa Cardano, pwede yung top 10, okay? Na mga projects na kung saan live ngayon na nakikita ngayon na tradable ngayon. Pero pag i-check mo, usable ba siya talaga? Kasi karamihang nakikita kong mga project na live na is lahat ang ginagawa. NFT marketplace, token ang mga kini-create at kung ano-ano pang hindi siya parang useless kumbaga sa isang normal na tao na gustong gamitin ang isang coin. Hindi niya magamit pambili ng suka, pambili ng sapatos kasi nga mahirap mong i-process. Wala akong nakikitang ganung mga projects na meron silang ecosystem na may iba't ibang application na pwede kang bumili ng kung ano-ano. Na pwede kang bumili sa isang Shopee sana or sa Pi Mall or sa Barter Mall. Pag once na nakita nila lahat is domino effect yung pagbagsak or pag-collapse ng mga bangko, nawala yung tiwala, maghanap sila dyan at sa time na naghanap sila dito na magpapakilala ang Pi Network. Magpapakilala siya in the right time. Bakit? Hindi pa tayo natatapos. Nasa development pa lang. Nakikita nyo ang nangyayari sa paligid, mga lodi. Hindi maganda. Ang tiwala ng tao sa mga bangko, sa sistema nila nasira dahil sa sunod-sunod na pag-collapse ng malalaking bangko. Ngayon, ginagawa nila ng paraan para ma-resolve at para maibalik yung tiwala pero wala na. Ang mga tao namulat na merong ibang option para mapaganda ang sistema at mas maayos na sistema para mag-manage sa kanilang mga pera. Ito ang blockchain. Pero sa time na to, na kung saan nag-collapse na lahat ng mga bangko, na kung saan nawala na lahat ng tiwala, dito na magpapakilala ang Pi Network. Dito na, ang alam ko, mag-open mainnet at dito na magmamature yung mga application na nasa ecosystem. At dito na makikilala ng mga tao, oops, meron palang ganitong project na kung saan tagal-tagal na binibuild. Kasi bakit? Hindi nyo ba alam na may mga offline transaction nangyayari sa China? May mga malalaking company, businesses sa China na willing tumanggap ng Picoin pag open mainnet. Hindi lamang sa China, pati sa Korea, pati sa Japan. At iba't ibang mga companies na willing suportahan itong project na to. Si Nicholas, bago niya inayos itong Pi Network, bago niya create itong Pi Network, marami siyang mga startup companies na tatulungan. Sa tingin mo ba hindi siya kilala? Yung mga companies na yun, sa tingin nyo ba hindi siya kilala na maayos na leader or maayos na gumawa ng project? Sa tingin nyo ba walang nakakakilala sa kanya? Meron, mga lodi. Sa tingin ko, nasa timing tayo at nasa timing ang ginagawa ng core team. Kaya nga hindi nila ina-announce kung kailan ang open mainnet. Dahil tinatimingan nila kung kailan talaga nawalan ng tiwala ang mga tao. Dito nila ipapakilala ang Pi Network na pwede silang mag-invest at pwede silang magtiwala kasi itong network na to ay pinapatakbo ng community or decentralized siya. So yan lang yung aking opinion dito, mga lodi. Sa mga nangyayari ngayon, hindi maganda. Pero may sisibol na isang project na kung saan magpapakilala pagdating ng araw. Tayo ang may pinakamalaking community, mga lodi. Tayo ang may mga decentralized applications na ready to use para ma-exchange natin yung mga Picoins natin. Saan ka pa? Okay? So, antayin natin yan. Huwag yung mawalan ng pag-asa kahit nasa KYC kayo, nasa pending, wala pa yung mga na-migrate na token nyo. Antayin natin yung kanilang update. Basta, okay, huwag mawalan ng pag-asa. And huwag yung tularan yung mga nagpo-post na magsusuicide na daw sila. Huwag ganun, okay? Lower your expectation. Ayan lang, mga lodi. Ako si Torogi and thank you so much for watching. Bye.